So dito, malaman natin kung ano ang diferensya ng tunog ng isang inline 4 at isang boxer engine 2-cylinder. This is it, mga katsoko. Ito ang tunog ng boxer type engine ng BMW R90. Hey guys, good afternoon. Today is July 1 at itong motor nating dalawang to, si Ninja at saka si R9, ay hindi napapaandar ng buong linggo. Kasi hindi tayo nakapag-ride yung Sunday. Last Sunday pa tayo nakapag-ride, nung Father's Day pa. So, kailangan kasi itong mga motor na to, para hindi masira yung battery, hindi ka malobat, kailangan paanda rin siya. So, sobrang busy natin. Ngayon ko lang sila nabisita ulit dito. Kahit dito lang sa gilid yung garahe natin. So, kailangan natin paanda rin. So, ngayon, itong dalawang motor na to ay malaki pinagkaiba kasi ito ay inline 4, ito naman ay boxer engine. Para siyang gloves, magkabilaan. So, BMW lang meron yan. At 2-cylinder lang siya. Yan, dalawa lang. Isa dito, isa sa kabila. Left and right. Ito naman, inline 4. So, dito, malaman natin kung ano ang diferensya ng tunog ng isang inline 4 at isang boxer engine 2-cylinder. So, tara, unahin natin si inline 4. Uy, ayun, gumagana pa. Oh! Kailangan natin umabot kahit 60. So, 46 degree pa lang. Yun. Pino na. 70. So, yan yung pinakamagandang init ng makina na pwede na natin pumbahin. So, hindi siya pwedeng pumbahin agad pag nagpa-andar pa lang. Oh, sarap ng tunog ng inline 4, no? Kaya marami talagang nangangarap na magkaroon ng isang inline 4 na motor dahil sa tunog. Obviously, ako ganun din. Karoon na tayo ng mga inline 2, 2-cylinder, tapos nagkaroon din tayo ng MT-09, inline 3, iba rin ang tunog. So, na-hit na natin yung pangarap natin na magkaroon ng inline 4. So, next na natin si BMW R90, na boxer type engine. Ikot ko lang kayo sandali. So, yung ano niya, naka-spokes wheel. Ayan, ganito lang kaliit yung kanyang radiator, guys. At saka pag binili mo siya, wala siyang sariling fan, kaya meron ito auxiliary fan para matulungan yung radiator niya. Pagdating sa Pilipinas, mainit kasi masyado. Hindi niya kaya yung init, kaya mag-overheat kapag ito sa traffic kung wala kang auxiliary na fan. So, ito yung boxer engine, tsura ng boxer engine. Yan, para siyang gloves, kabilaan yan. Meron din sa kabila, left and right. 2-cylinder engine, 1,200cc. And ito yung unique sa motor na to. Wala siyang kadena. Para siyang kotse. Wala siyang kadena, guys. So, ang gulong niya ay 170 by 17 and single swing arm. Yan. Kaya hindi natin siya pwedeng i-paddock stand. Meron itong paddock stand pero naka-design sa BMW. Wala tayo nun. So, pandarin natin. Tingnan natin ang tunog ng isang boxer engine. This is it, mga katsoko. Ito ang tunog ng boxer type engine ng BMW R90. Bago tayo pumbahin, kailangan mo natin painitin as usual. Ito talaga yung kailangan gawin ng mga big bike. Hindi natin siya basta-bastang i-rev. So, stock na tambot yung mga to, walang binago rito. Kaya ito yung stock pa lang, kaya asahan nyo na medyo mabait ang tunog nito. Ayan, pwede na.
Sarap ng tunog niya, no? Brr, brr, para siyang magkahiwalay na cylinder, no? Ito ang kagandahan ng boxer engine kasi timbang siya magkabilaan. Pansinin nyo, pag inirev ko, para siyang babangon. Ayan, no? Pupunta siya sa kabila. Gusto niyang bumangon. Kaya, nung dinrive natin ito sa Marilaki, napipil ko talaga yung timbang niya, yung tipong pag ihiga mo na siya, para siyang babalik, ang bilis niyang bumalik. Sarap niya i-ganun. Kung ikaw papiliin ko, ano yung magandang tunog para sa'yo? Yung boxer type engine ng BMW R90 or Ninja 1000 SX na inline 4? Comment down below. Pipili akong bibigyan ko ng Gcash. Let's go. Peace.